may alog na ang gulong mo, ay malamang garni na din ang bearing mo. Naramdaman ko nga na may konting alog yung gulong ko kaya naman bubili na ako ng bearing doon sa Yamaha. Sana Tara, all. mag-DIY tayo. Huwag mong subukan. Dini nga ay kinalas ko na aring nut gamit ang 17 combination wrench. Nang makalas ko ng nut ay binuhulot ko na aring axle. Para makalas ko na rin aring gulong. Tapos ay isusunod ko naman aring dust seal. Nako, tumalsik pa nga. Medyo matigas aring isa kaya naman padudulasin ko muna ng WD-40 at ng ari sumama. Habang ako'y nagpapalambot na ring dust seal ay kapalasin ko na yung bearing sa kabila. Pupukpuin ko lang are. Ayun, tanggal na. Aray, tingnan nyo, itsura. Puro kalawang na at may alog pa. Maganit na rin ang ikot niya. Kaya siguro hindi na rin napiprevailing yung gulong ko. Pati bushing may konting kalawang na. Yung kabila naman, titirahin ko na rin nang makalas na. Gamit na rin iced tea. Steady degreaser pala. Ay lilinisin natin na rin isa-isa. Yung dalawang dasil, linisin natin yung mga singit niyan at marami ang natirang grasa at dumi. Pati rin bushing o spacer. Yung bushing sa loob ng bags. After nating linisin, tuyuin naman natin gamit ang basahan. Siguraduhin natin natanggal natin lahat ng dumi sa mga singit-singit. Nang sa ganon yung grasa natin ipapalit ay hindi makontaminate. Linisin din natin mabuti yung paglalagyan ng bearing. Linisin na rin natin yung loob kasi minsan lang tayo magkaroon ng pagkakataon na malinis ito. Siguraduhin natin na ito ay tuyong-tuyo nang sa ganon ay hindi kalawangin yung bagong bearing na ikakabit natin dito. At syempre, original Yamaha parts pa rin yung ipapalit natin dito. Para sigurado na tatagal yung pyesa natin. 5 years bago ako nagpalit ng bearing. First time ko palang magpapalit nito kasi original parts yung nakalagay dito. Dahil bago nga yung bearing natin, kailangan natin dagdagan ng grasa kasi kukunti lang yung nakalagay dito. Siguraduhin lang natin na siksik yung grasa para tumagos dun sa kabilang side. Kasi yung kabilang side dito ay sarado, hindi natin malalagyan sa kabila. High temp grease nga pala yung ginamit ko dito dahil high speed dito. Pag ordinaryong grasa lang kasi yung ginamit natin dito, mabilis lang yung mauubos. Kasi nga high speed. Dahil wala nga akong fitting tools, gumamit ako ng sakit para iwas pukpuk dun sa bearing. Para pantay din yung pasok ng bearing para hindi siya tumagilid. Kailangan lang yung saktong sakit. Yung sakto sa laki ng bearing para at pasok siya hanggang sa loob. 24 yata itong ginamit ko. Saktong-sakto. Sakit nga din pala yung ginamit ko pag i-install ng dust seal para pantay din yung pasok niya. Nilagyan ko na rin ng grasa yung axle para pag pinasok ko, swabing-swabe. Sana all. Dini nga ay ibinabalik ko na yung mga panalas ko kanina. Yung mga spacer at bushing. Yung axle, yung washer at nut. Kailangan lang natin to mahigpitan ng ayos nang sa ganun ay hindi kumalas. Ganun lang kasimple yung pagpapalit ng bearing. Smooth na smooth. Etong sira, tapon na yan.